Sabi ng mata, ganun pala, kaya nakaulit. Napaisip ang bata. At nagsabi, ngayon, alam ko na kung bakit nakaitim ang kanyang mister. Nakasimaho. Mga kapatid, today we celebrate the Pentecost Sunday. Ngayon po, ang pinakamasayang araw ng aming simbahan sapagkat it is considered as the birthday of the Church. Ngayon, nagsinabasan ang mga alagad ni Kristo mula sa kanilang lungga na pinagtatag puspos ng Espiritu Santo. They were empowered, transformed by the Holy Spirit's outpouring gifts and blessings. Kaya ang simbahan ay nagpahayag, is being revealed as a visible society, a visible organization empowered by the Holy Spirit. Kaya ngayon ang birthday ng ating simbahan, official na lumabas sa buong mundo upang ipangaral ang ating balita. Sa ating Ebanghelyo, napakita ang ating Panginoon sa mga alagad na punong-puno ng kalungkutan at takot. At ang rinig ng Panginoon palagi, hindi sila nakikita, ay peace be with you. And the sorrow turned into joy. Their fear turned into courage. Kaya sila'y nagsinabasan. First, they were transformed by the Holy Spirit. And because of that transformation, they renewed the face of the earth. Nabago nila ang anyo, ang hisura ng pagkakang mundo ng kapanahonan. Mga kapatid, ito'y napakagandang paalala sa ating lahat. Lalo na sa ating kapanahonan, wherein we want change. Marami tayong gusto mabago. Social transformation, ecclesial transformation, environmental transformation, lahat. Constitution change, charter change. Gusto natin mabago. Pero ang tanong, sinong gusto mabago ang sarili? Ang isip natin ay mabuhay ang mundo. Pero kakaunti lang at ang isip na ang pagbabago kaya, ang transformation kaya, ay dapat magsimula sa sarili. The battle cry, no charter change. But huwag sana natin kalimutan. Ang pagbabago ay dapat magsimula sa atin. Let mo the word of God. You do not give that which you will not have. Hindi mo pwedeng ibigay ang isang bagay, ang isang pagbabago na wala sa iyong sarili. The change must begin with us. Kung gusto natin ng kapayapaan, ng transformation, dapat ang kapayapaan, ang pagbabago natin ay magsisimula sa ating sarili. At sa ating Ebanghelyo, mapapansin mo natin the message of peace of Christ is followed by His message of forgiveness. Hindi niya magkakaliwalay yung kapayapaan
Ibig sabihin, kung totoo na gusto natin ng kapayapaan, kailangan natin magpatawad. It is the road of reconciliation that leads to true peace and transformation. Ang pagpapatawad, ang pagpapagitan ng loob, ay daan patungo sa totoong kapayapaan at pagbabago ng mundo, ng ating simbahan. Kung tayo ngayon ay walang kapayapaan sa puso, kung maraming mga bagay ang bumabagabag sa ating puso at isipan, perhaps we should try to be reconciled first with God, with our brethren, and with our best. At pang-uli, napakagandang yung sinabi ni San Pablo sa Korinto at sa ating lahat. Sabi niya, iba't iba ang kaloob, ngunit iisa lamang ang Espiritong nagkakaloob ng mga ito. Iba't iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit iisa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. The Holy Spirit blesses us with so many gifts, a variety of gifts. Kaya wala dapat ihigitan sa ating sambayanan. Because gifts are given to us to be shared. Ang kaloob, ang biyaya ng Espiritu ay pinagkakaroon sa atin nang sa ganun ibahagi natin ito sa kapwa. Gifts are better shared than hoarded. We are gifted to be. That is a reminder for all of us who have been so blessed in this world. Be a blessing also to other people. And the law of gifts is that the more it is given, the more it is shared, the more it multiplies. Kaya tinitingnan natin yung mga taong nagbabahagi ng kanilang talent and treasure ay gano'n pinagpapalat ng Diyos. The more the gifts are multiplied 100-fold in this life and in the next, then you know ang batas that laws that governs these gifts. At isa pang sinabi ni San Pablo, iba't ibang paraan ng paglilingkod, ngunit isa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Tayo lahat may pagkakaiba. May pagkakaibang misyon o role sa sambayanan, sa lipunan. Katulad mo ng orchestra. Yung orchestra ay may iba't ibang instrumento, iba't ibang tumutugtog, but that is harmony. Because there is the director or conductor na nagkakaya sa lahat. Ano ang mangyayari na kapag ang members ng orchestra ay hindi nagtutugtog, hindi sumusunod sa protocol? Halimbawa nga lang yung cymbals, napakaganda ng entry ng cello, ng opo, ng flute. Eh kapag yung cymbals yung parang takip ng kaldero, eh kapag excited na masyado at gusto ng papakit, anong mangyayari?
patindig na ng patindig kung kailan niya gusto, ay nakakagulo. Katapos din mo ng choir. Kapag isang miyembro ng choir ay bibilit ng bibilit at hindi nakikiramdam sa katabi, parang nagtataoke, parang nagtaaway, sakit pakinggan, walang harmony, nagsisigaw. Ganun din mo sa simbahan. We have different roles. We have different missions. We are members of one body, the church. Kaya may panasukan tayo, makikipahagi, makikilako, makikiramdam sa kondo, which is the Holy Spirit. Dahil so palagi iginigit natin ang aming gusto. Ako mabalik, itong gusto kong tao ay walang pangyayari sa simbahan. Katulad mo ng walistintin. Kapag nag-iisa, bago madaling mabali. Kapag ang isang walistintin ay nakiisa, nakikiharmonize sa buong walis. And it works wonders. Individually, we are weak, frail, and full of weaknesses. We are vulnerable. But if we are united, we become invincible. At yun ang ayaw ng demonyo. Ang demonyo ay gusto na tayo ay isolated, magkakaroon. Gusto ng Panginoon na tayo nagkakaroon. Kaya kanyang panalangin that all may be one. Na sana Panginoon sila'y magkaisa kagaya mo, Ama, at ako ng kaisa. Mga kapatid, in this holy mass, let's pray the gifts of the Holy Spirit. That the Holy Spirit may empower us to be united as one church, as one body of Christ. Alone, we can do so little, but together, we can do so much. Kung gusto mong mag-isa, mag-isa ka. If you want to go fast, go alone. Pero ang tanong, hanggang saan? Hanggang hanggang. But if you want to go far, we must meet together. Sa ngalan ng Ama at Espiritu Santo. Magsitayo kong lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat na may kawalan na namin at lupa. Sumasampalataya ako kay Yesu Cristo, isang anak ng Diyos, Panginoon na ating mahal, nagkatawang tao siya, nilalang ng Espiritu Santo, ipinanganak sa Maria ng Virgen, pinagpakasaan ng Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay, inawit sa kaloob ng mga lumawa, na may katungagaw na buhay gabi, umakyat sa langit, nalulungkot sa kanan ng Diyos na mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paralito at umukot sa nabubuhay at magdaya ng tao. Sumasampalataya ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng pamilya ng magdaya ng tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Dumalangin tayo sa Ama ng Diyos upang ibuhos niyang niyaya ng Espiritu Santo ang ating gabay at lakas. Buong tiwala tayong manalangin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Mapuspos nawa ang simbahan na biyaya ng banal na Espiritu upang maging buwan siya sa pagkakaisa sa pagitan ng pagkakaiba-iba. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami.
mga obispo, mga pari, at mga diakono ay makapaglingkod ng buong katapatan at pagmamahal sa mga mahihirap at may sakit. Manalangin tayo. Panginoon, piliin mo kami. Maging kapal at mahusay nawa ang mga pinuno ng ating bansa sa paggamit ng kanilang kapangyarihan para sa kapakanan ng mga lukha at mga inapi. Manalangin tayo. Panginoon, piliin mo kami. Maging masigasig nawa ang mga religyoso at religyosa sa kanilang misyon na ipahayag ang mabuting balita sa lahat ng tao at panahon. Manalangin tayo. Panginoon, piliin mo kami. Makamit nawa ang lahat ng mga yumao ang tunay na kapayapaan sa tulong ng Espiritu Santo. Manalangin tayo. Panginoon, piliin mo kami. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo ang aming mga kahilingan sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, alang-alang kay Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, ang pagpapalin natin ay karulan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ang pag-aamit sa iyong Ama, sa kapangyarihan at karangalan sa ating kapayapaan at sa buong sa Panginoon. Ama namin lumikha, pakundangan sa pangako na iyong anak. Ang lihim ng iyong pag-ibig at pag-ingat ay isiwalat nawa ng Espiritu Santo. Ngayon dinananak ang pagkakali nito na siya rin nawang maglahat ng iyong katapatan sa pamagitan ng Jesucristo magpaas sa walang hanggan. Amen. Sumayo ang Panginoon, At sumayo. itaas sa Diyos sa iyong puso at diwa. Itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat at siya rin pasalamatan. Na maraming pagkapangyarihan, tunay marapat na ikaw ay ang pasalamatan.
Espiritu'y lumuluko sa mga taong Pinoos na iyong tinatangko bilang kapatid ni Kristo Jesus. Araw ngayon ng pagsilang ng Pinoong Sambayanan ng iyong anak na mga. Tanang Pinoos na bansa, ikaw ang pinanagin. Espiritu'y lumiliha ng nagkakalatang iyo. Kaya isa ng mga anghel na sisiawit ng pagpuri simulang lumay sa kalangitan, kami nagbubunis na iyong nagkakilangan. Ama namin banal, pagkakaan ng kabanalan, kaya sa pamagitan ng Espiritu, gawin mo banal mga panahon nito, upang para sa aming nagawan ang dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagpis ang pusang loob na magitan ko, ginawakan niya ang tinapay, pinasalamatan na pinag-ati-ati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, ang pagiging naman ito ang kami. Ito ang aming katawan na ibagan para sa inyo. Kaya pinabalaban ako sa kagulan, ginawakan niya ang kalis, ngunit kanyang pinasalamatan. Pinagpinagkalis sa kanyang mga nagkakalit at sinabi, tanggapin niyo ang ito ang kalis ng aking dugo, ng mga walang hanggang paano. Ang aking dugo nilulubos para sa lahat. Sa kapagpapatawa ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pagkakala sa akin. Ipagpuli natin ang Kristiyan ng pananampalataya. Kami nagpapasalamat dahil kami yung hinanapan at tumayo sa akin para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin may magsasalo-salo sa katawan tulo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Habang aming simbahang laganap sa mundi, gustusin kami sa pag-ibig kay San Francisco ng Papa, nililibigan ng Kristo at lanang kapatiran. Alalahanin mo yung kapatid namin layo ng iyong pag-aasang sila hindi mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan silang patuloyin siyang kaliwanagan. Kawaan ang pinapatang kami lahat ng makasalo siyang buhay na walang wakas.
kaysa ng mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose kanyang kalisinis ng esposo, kaysa ng mga apostol ng lahat ng mga banal na bumayo sa daigdig ng kalulugod sa iyo. May pagdiwang ang malaman ng pagpupuri sa ikakakaroon sa pamamagitan ng iyong anak naming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos sa mga kapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Sa kanyang ng mga nakakayang na ulos sa tulong ni Jesus na Panginoon natin ng Diyos, ipahayag natin ng lakas mo. Samantalang aming kailangan ng ilang araw ng pagpapahayag ng kapagligtas namin sa Yesu Cristo. Tunghayan mo ay mananampalatay at huwag namin magkakasala, pagkalooban kami ng kapayapaan pagpapay sa Yesu Katawan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin. At sumayin. Magbigay kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
pamamayan sa kanyang piling. Panginoon, ikaw ang dapat na makatuloy sa iyo. Muli sa isang sandala ang nagdarating niya.
iyong mga bigay sa kalamitan. Ang iyong pagpapalang kaloob sa amin ay iyong panatilihin upang laging masaganan ng maloy ang Espiritu Santo. At ang aming pinagsaluhan sa pagdiriwang na ito ay magdulot ng pagtunlan sa pamagitan ng Kristo sa walang hanggan. Magsiupo ng sandali. St. James the Apostle Public Construction Fund has closed statement from May 11 to May 17, 2024. As of May 11, our cash in bank beginning balance is 3,782,640 pesos and 35 centavos. Ito po'y nadagdagan ng mga pledges which amounted to 50,000 pesos, cash donations 58,800 pesos, our second collection 107,960 pesos, and our parking fee 850 pesos. So yung pumasok po na pera sa construction fund this week is 187,610 pesos. Ito'y nabawasan ng aming payroll, 101,430 pesos. Payment to suppliers, 168,445 pesos. So, in total, ang nagasto this week is 269,875 pesos. So, as of May 17, our total cash in bank ending balance is 3,700,375 pesos and 35 centavos. Ito'y madagdagan ng natinang cash balance sa ating opisina na 6,563 pesos. So our total cash available na magagamit na natin sa ating construction ay 3,706,930 pesos and 35 centavos. Panapakan po natin. Muli sa inyo lahat na patuloy na sumusuporta tumutang gilid at nagkakasal sharing their talent at tradisyon para po sa pagtatapos ng tahanan ng Diyos. Maraming salamat at muli po kayong inikitahan at kinikilin ng inyong fundraising na walang maliit para sa simbahang kaakit-akit dito sa likod sa halagang 50 pesos. Malaking tulong na po yun. Yung pera na yun ay lilipumig para po sa robotic construction fund. Kaya maraming salamat. Naway pagpala at pagkailangan po ay magsimayo po na. Sumayo ang Panginoon At sumayo. bow your heads and pray for God's blessing. Ang Diyos Ama ng kaliwanagan, inagkaroon ngayon ang tao sa kalooban na mga alagad ng Diyos niya ng Espiritu Santo. Pagpala